Japayuki, entertainer, kahit pa anong itawag nyo dyan, I'm proud to be. Pero nagpapasalamat po ako sa mga tiyahin ko. Malaki utang na loob namin sa kanila na Pilipino po ang ama nila. Hello Kaway people! Have a nice day! Doon po sa mga hindi nakakilala sa amin, kami nga po pala ang Pinoy family. Obvious naman po kung bakit Japini family kasi Japanese po yung asawa ko at Pilipina po ako. Ang dami po kasi nagre-request na gusto daw po nilang ikwento ko yung buhay ko, yung love story namin ng asawa ko. Siyempre, bago ko po kwento sa inyo yung love story na yung mag-asawa, ikukwento po muna sa inyo yung buhay ko simula nung bata ko, kung paano po ako nakapunta dito sa Japan, at paano po kami nakakilala ng asawa ko. At doon po sa mga interesado at gusto pakinggan yung kwento ng buhay ko, noodin nyo po hanggang dulo kasi tiyak magugulat kayo. Doon po sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga po pala si Pap Saito, or mas kilala po sa Pap Santander kasi yun po yung surname ko nung dalaga ako. Pinanganak po ako sa Negros Occidental at lumaki po ako sa Calauan, Laguna. Di ba po kami magkakapatid at ako po yung bunso na naging breadwinner din po nung araw. Hindi po kami mayaman, mahirap lang po talaga kami na galing po kami ng Negros, ng Bisaya, lumipat ng Calauan, Laguna. Wala po kaming kahit ano that time. Marami lang po kami kamag-anak doon. Kaya po napilitan yung mga parents ko na ipahabilin ako. Habilin po ako doon sa mga tiyahin ko, sa kapatid niya. At tumira po ako doon ng 1 taon. Kaalala ko is grade 1 po ako. Then yung isa ko pong ate is na pinahabilin din sa naman namin tiyahin. Kaya nagkahiwa-hiwalay po kami. Kahit po hindi gusto ng parents ko sa sobrang hirap nga po ng buhay namin, nagkahiwa-hiwalay po kami that time, nung pagpunta po namin sa Calauan, Laguna. Lipat-lipat lang po talaga kami ng bahay sa Calauan, Laguna. Umuupa po kami dahil sobrang hirap po talaga kami. Kaya po napilitan yung parents ko, yung mother ko na mga ibang bansa. Pagkakaalala ko po, grade 2 po ako that time, nung una pong nag-abroad yung mother ko. Dahil nga po sa sobrang hirap ng buhay. 5 po kaming pinapalaki niya. Kaya umuupa pa kami ng bahay, wala kayong pambayad. Then ang tatay ko po is karpentero. Sumasideline, may mga kontrata naman din po pag minsan na nakukuha, pero hindi na rin po naman sapat yun. Kaya napilitan po yung mother ko na mag-ibang bansa. Then dahil sa sobrang hirap nga po ng buhay, pati po yung tatay ko, napilitan na rin po mga ibang bansa. Alam po, karpentero din po siya doon sa ibang bansa. Ibang bansa naman po siya, magkaiba po silang bansa ng nanay ko. Nag-abroad din po siya, kasi nga po, hindi pa rin po sapat yung kinikita ng nanay ko, yung mga pagtatrabaho ng tatay sa Pilipinas ng pagkakarpentero niya, hindi pa po sapat. Kaya po siya napilitang mag-abroad. Then kami naman po magkakapatid is naiwan po kami sa mga tiyahin ko, mga kamag-anak namin, na pinatira po kami. Pero nagpapasalamat po ako sa mga tiyahin ko. Malaki utang na loob namin sa kanila. Naalala ko kasi sobrang alam nyo, hirap talaga ng buhay namin nung nasa Pilipinas kami, nung kabataan ko. Pinatira po kami sa sobrang liit lang. 1 kwarto lang na nagkasya po kami 5 magkakapatid doon. Okay lang kahit maliit. At least may natirahan kami. Hindi po kami pinabayaan ng mga tiyahin ko. Kasi yung mga tiyahin ko nasa paligid. Parang bodega lang po nila yung bahay. Kasi sa uupa pa naman daw po kami. Di ba sa akin yung pera. Pinatira na lang po nila kami doon sa maliit nilang bodega. Pero nagpapasalamat po ako sa kanila kasi nga sobrang malaking tulong po. Yung ate ko po ang nagbabantay sa amin. Kuya ko, nagtutulong-tulungan po kami magkakapatid para mabuhay lang. Tapos para din po makatulong sa pamilya ko, naranasan ko rin po magtinda ng banana cue, turong, ice candy. Naranasan ko rin po maglabada sa mga damit ng tiyahin ko. Binabayaran po ako ng 150, 200. At naranasan ko rin pong maglinis ng bahay ng mga tiyahin ko, ng mga tiyuhin ko. Naranasan ko po yan. Totoo po yan, lahat po yan naranasan ko. Para magkaugali po kami ni Ray eh. Kasi alam niyo si Ray, di ba si Ray, basta may kapalit, basta may pera, gagawa siya. Ganyan din po ako nung bata. Sobra yung mga tiyahin ko. Wag lang yung masama kahit ano pong hirap, basta okay naman, basta hindi masama, ginawa ko po yan nung bata ako. Kahit maglakad ako ng ilang kilometro, magtinda lang ng turon, magtinda lang ng banana cue, sisigaw na maos-maos na ako para lang may pambili po ako ng pagkain ko, may pambaon, at saka may pambili po ng bigas kami. Ganyan po ang buhay ko nung bata. Bigla po dumating yung time na ayaw na pong paalasin ng tatay ko yung nanay ko, ayaw na pabalikin sa abroad, kasi nagdadalaga na nga daw po kami, wala po nagbabantay sa amin, sa Pilipinas na lang daw, kaya naman daw ayusin yung buhay. Kahit mahirap, basta nagtutulungan, kaya naman daw pong i-survive. Hindi na umalis yung nanay ko, naglalabada po sa mga damit ng tiyahin ko. Lagi po akong kasama niyan. So, nakikita ko po yung kung gaano yung bang, nakikita ko yung naglalakad kami ng nanay ko, naalala ko, naglalakad kami na napakalayo kasi wala po kayong pamasahe. Tapos pag meron time na, parang mama, parang angkas naman, di ba yung ganun doon lang? Di ba, sa atin yun sa probinsya kasi ganyan eh. Naalala ko, tapos nakikita ko na
Naalala ko yung nanay ko. Sa ilog kasi po kami naglalaba lagi. Nakikita ko yung kamay ng nanay ko. Puro sugat-sugat na po yung mga kamay niya. Pati po yung mga paa niya. Puro balikos na. Naawa po ako. Kaya alam nyo, kaya ganito yung mga kamay ko. Kasi bata pa lang po talaga ako is gamit na po itong kamay ko. Kaya maraming kulubot. Meron kasi nag-comment sa akin, ipaano ko din daw itong kamay ito. Kahit anong gawin ko po sa kamay ko, hindi na ito gagaling. Kamay daw po kasi ng masipag. Naalala ko po kasi yung hirap na nangyari sa buhay namin. Siguro naman yung ibang kababayan ko rin, ganito din yung naranasan sa buhay, kaya nagsusumikap po sila, di ba? At ito po, hindi ko naman po sinabing hindi magandang nangyari. Pero blessed ako, blessed. Blessed po talaga kasi nagtanan, then nabuntis. Yun nga po yung anak ko si Kuya PJ. Si Kuya PJ po, that time is 15 years old po ako nung pinanganak ko si Kuya PJ. Pilipino po yung tatay niya. Ang dami kasi nagtatanong kung Pilipino daw po yung tatay ng mga bata. Pilipino po ang ama nila. After 4 years, pinanganak ko po si Kuya Rainiel. Isa lang po ang tatay nila. Magkapatid po talagang tunay si Kuya PJ at si Kuya Rainiel. Kaso nga lang po, hindi po naging maganda yung naging relasyon din namin ng tatay nila. Kaya naghiwalay din po kami. Huwag na lang po natin masyadong pag-usapan about sa tatay niya. Kasi may sariling pamilya na rin yung tatay nila ngayon. Na nahimik yun. At ako rin naman, masaya na rin ako sa buhay ko. Kaya kailangan kong buhayin si na Kuya PJ at Kuya Rainiel. Hindi na po ako nakagraduate ng high school. Kasi mas priority ko na po itong mga anak ko kung ano-ano pong trabaho ang pinasok ko sa Pilipinas. Ang dami ko rin pong pinag-applyan na pag doon sa pag-Japan, mga audition, ganyan. Nag-stay pa ako sa Manila, siguro mga 3 months. Kasi may mga training, kung saan ako nag-apply pag-Japan. Kasi nga may mga pangarap ako sa 2 kong anak. Gusto ko bigyan ng magandang buhay. Pero hindi po tayo pinalayed. Walay talaga. Kasi hindi naman tayo maganda. Kaya hindi tayo nakukuha sa audition. Alam mo yung mga type ng mga Hapon, di ba? Hindi po tayo type ng Hapon that time. Then, dumating po yung araw na niyaya ko ng kapatid ko. Alam ko that time is nagtatrabaho po ako sa factory worker sa Pilipinas. Kasi napagod na ako mag-audition eh. Hindi naman nakukuha. Umuwi na ako ng bahay namin sa Laguna. Then, naghanap na lang ako ng trabaho para may pangkain sa... Siyempre, kailangan talaga ng pera that time kasi nga yung mga bata, walang kakainin. Kaya nag-apply po ako ng factory worker. Kung mag-e-end na po yung contract ko sa factory worker, sakto naman po, niyaya ako ng kapatid ko na sabi niya sa akin, sali ka sa aming banda, magja-Japan. Sabi, Japan na naman, ayun na naman, Japan na naman, ayoko na, sabi ko. Umalis daw po kasi yung isa lang kabanda, yung keyboardist, keyboard. Sabi ko, hindi naman ako marunong mag-keyboard. Sabi ng kapatid ko, tuturuan naman daw. Sabi ko, sige na nga, kasi mag-e-end na rin naman yung contract ko sa factory worker, di ba? Kaya sabi ko, sige, tara na, let's go. At doon nga, sabi ng kapatid ko, lumayo ka pa, nagpunta ka pa na Maynila, dito lang pala sa atin sa Calauan, Laguna, may promotion. Oo nga naman, ba't pa naman punta, ang tagal-tagal ko sa Maynila, hindi naman ako nakuha, dito lang pala sa lugar namin, disme. Ayun po, at nakuha po din kami sa audition, nakapag-Japan po. Diba sabi ko, wag natin i-give up yung mga pangarap natin. At nakapag-Japan nga po kami. Magkasama pa po kami magkapatid. At banda group po kami. Yes, ayan po yung first time kong nag-Japan. October 6, 2005 hanggang April 6, 2006. 6 months lang po kasi yung contract ng mga talent. Hindi ko po makakalimutan niya kasi first time ko nga sa Japan niya. Po kami ng Japan as a band. Banda po kami. Banda po kami sa isang club. Ang naging trabaho po namin is nagbaband kami. Tumutugtog po kami ng banda habang umuupo sa mga customer. Ganun po yung naging trabaho namin that time. Entertainer. O, diba? Pinaganda nila, GRO lang pala. Joke. O, hindi lahat ng GRO masasama. Huwag niyong isipin yan. I'm proud to be a GRO. GRO, Japayuki, entertainer, ano pa ba mga ano. Basta madami sila sinasabi. Pero kahit pa anong itawag niyo dyan, I'm proud to be ano ba? Japayuki na lang. So, sige. I'm proud to be a Japayuki kasi kung hindi po ako nag-Japan, kung hindi ako naging Japayuki, hindi ko po mabubuhay ng maayos yung pamilya ko. Dahil po sa pagja-Japan ko, nakapagpatayo po kami ng bahay. May sarili kaming bahay sa Pilipinas. Hindi man po ganun kalakihan, pero sarili namin. May sarili din silang sasakyan, di ba? Dahil sa pagja-Japan namin. Kaya I'm proud to be a Japayuki. Kaya doon po sa mga, ang sasama ng tingin o ang sasama ng mga nasa isip pag sinabing Japayuki, huwag naman po ganun. Kasi lahat po ng mga nagja-Japan is ginagawa po nila yung makakaya nila para sa mga pamilya. Alam niyo naman, mga Pilipino, di ba? Gagawin ang lahat para sa pamilya. Huwag naman po sanang gumawa ng masama. Ayun lang naman eh. Meron po kasi nag-iisip na iba yung meaning, iba yung takbo ng isip nila pag sinabing Japayuki, GRO. Kayo po ba? Ano po sa isip niyo ang ibig sabihin ng Japayuki? Kasi para sa akin,
Ako, katulad ko, nagja-Japan ako, Japayuki ako, di ba? Kasi yung iba po kasi ang kikita ng mga nasa utak, ay bahala kayo sa buhay nyo. I'm proud to be a Japayuki, promise. Kasi, wala ako ngayon dito sa kinakatayuan ko kung hindi ako nag-Japayuki, di ba? Kaya sobrang thankful. Lahat po ng mga ranas mag-talent, talent ang tawag kasi nila dyan eh. Lahat po ng nakaranas mag-talent, magtrabaho sa umise, super proud. Kasi, alam niyo, sobrang hirap, lalo pa sa mga first timer na nag-talent dito sa Japan. Sobrang hirap po maging talent. Sobrang hirap maging GRO, Japayuki, o kahit ano pang tawag nyo. Sobrang hirap po ng trabaho na yan. Kasi, kung sinong-sino pong mga Hapon ang nakakasalumuha namin. Ang mahirap po, mga nakainom, di ba? Kami din pong mga walang yang Hapon. Kaya sobrang proud po ako sa mga naggambata, sa mga nagagambatirong GRO dito sa Japan. Sobrang kaka-proud po sa inyo. Kaya sa mga nag-GRO, entertainer, Japayuki dito sa Japan, super salute sa inyo. Sobrang proud. Sobrang salute. Wala namang masama mag-Japayuki, wala namang magsamang mag-GRO, di ba? Kasi malinis sa trabaho naman yan. Huwag lang tayo gagawa ng masama. Okay? Tumahaba na yung kwento ko, manamaos na ako. Sa part 2 ko na lang pa sasabihin sa inyo yung kasunod kasi time na ng sunduan sa mga bata. Ne? Bibitinin ko muna kayo. Kasunod na po niyan is kung paano ko nakilala yung asawa ko. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye!